ang ating manlalakbay, Sir John Chichester. Isang magandang gabi po, boss. Magandang gabi sa inyo lahat. Good evening, everybody. Okay, so mukhang maganda-ganda yung topic ninyo. So kahit medyo puwet-puwet ako ng bahagya ngayon at walang, actually, 2 oras lang ang tulog. Buhay na buhay kasi usapan love life eh. Syempre, alam mo naman, yung bagay na wala ka, excited ka dyan. Okay, sige. Ano nga yung tanong? Sige, bira natin. Ano yung tanong? Yung pinakahuli doon tayo. Narinig ko ng bagay yung kay Ace pero konti lang eh. Hi, good evening. Okay lang po ba na maging single habang buhay? Kasi meron naman akong nagkagusto sa akin, marami na gusto. Kaso nga lang, hindi ko rin gusto. Parang mapili ako. Tangina mo, napaka-pogi mo, bro, ha? Nagugustuhan ko naman, parang hindi ako gusto. Parang iba rin yung gusto nila. Okay lang ba na yung pagmamahal ko na hindi naman ako mamahal na ibubuhos pa sa kanya? Oo, sayang oras mo ron, brother. Tama ka, okay lang na maging single ka habang buhay. Kasi gaya ka ng sabi sa Biblia, ang sino man tinawag, manatiling gayon sa pagkakatawag sa kanya. Tinawag ka bang walang asawa? Huwag mong piliting humanap ng asawa. Tinawag ka bang may asawa? Huwag mong piliting kumalag sa asawa. Bawat isa ay manatili sa pagkatawag na itinawag sa kanya. Istorbo kasi yan kapag mahal mo, tapos hindi ka mahal, o the other way around. Siya lang yung nagmamahal, di mo naman siya mahal pabalik. Istorbo yan eh, panggulo lang yan eh. Lalo na sa mga lalaki, kapag hindi baliw na baliw ka ron sa babae, puta, magiging ending niya, mabababae ka lang eh. Diretsahan lang. Yung mga babae, kahit hindi ka masyadong trip, pwede pa. Kasi ang mga babae, alam mo naman, emotional beings yan eh. Effortan mo lang ng gusto, mapapamahal sa'yo yan eh. Lalo na pag magkasama kayo. Pero sa mga lalaki, kailangan, papili ka ng babae, baliw na baliw ka talaga. Otherwise, mangyayari niya, magloloko ka lang pag di mo masyadong mahal yung babae. Kasi alam mo naman ng mga lalaki, di ba? Ang daling mabunot ng pagmamahal eh. Mga lalaki, mapuno lang ang pantog, tumitikim na ng iba eh. Isipin mo, magkaroon ka ng asawa na hindi mo masyadong mahal. Di ba? Sa mga babae, alam mo yun, yung libog at saka pagmamahal, iisa lang. Kung sino yung mahal niya, yun lang din yung libog niya. Maliban na lang kapag nagkahiwalay na yan, sira na babae. Sa haba ng panahon na tinitignan ko mga tao, yan ang napansin ko eh. Ito, matuto kayo galing sa akin. Isa sa mga malalaking bagay na napansin ko tungkol sa buhay, lalo na sa mga babae. Pagka ang babae, sa babae, pag nakikipagrelasyon ng mga babae, sa madalas na pagkakataon kaysa hindi, yung pagmamahal at saka yung libog sa iisa lang yan. Yung pagmamahal at saka yung libog sa iisa lang. Lagi yan, yung kung sino man yung asawa niya, yun lang yun. Maliban na lang, Coco Martin o Piolo Pascual. Pero, out of reach naman na yun eh, di ba? Understood na yun, out of reach yun eh, hindi na maaabot yun eh. Pero dun sa mga maaabot, within the wavelength, within the, dun sa circle nung babae, sa mas madalas na pagkakataon, kung sino yung mahal niya, doon lang din siya nalilibugan. Diretsa lang, usapan tao to. Babae to, usapan. Nga, pag nakakita ka ngayon ng babae, na magkahiwalay ng libog, at saka pagmamahal, tangina, sira na yan. Hindi na pang-asawahan yan. Bakit? Puta, parang lalaki na kumilos yan eh. May mahal siya habang kumakantot siya ng iba. Pero sa mga lalaki, ito problema ng mga lalaki. Yan talaga problema ng mga lalaki, ang ganyan. Yung libog nila at saka pagmamahal, magkaiba. So, ibig sabihin, maaaring mahal ganyan, pero titikim ng iba. Bakit nagkaganon? Because of biology. Because of anatomy. May pantog na napupuno ang mga lalaki, walang ganon ang mga babae. Ang mga babae naman, sa lalaki, ang factory defect nila ganyan eh. Pagka napupuno pantog, ang nakikita lang yan, pek-pek, susupwet. Pek-pek, susupwet. Pek-pek, susupwet. Susupwet, pek-pek, pek-pek, susupwet. Puro ganyan na nakikita ng mga lalaki pag puno pantog. Diretsahan lang. Actively seeking pa. Lingon-lingon niya para electric pa ng ulo. Diretsahan lang. Timo, nangingitian yung mga lalaki. Alam nila eh. Alam nila eh. Di ba? Akala nyo mga babae nakakatuwa yung ganung pakaramdam? Oo, inis ka. Kasi pakaramdam mo libog-libog. Pero kahit kaming mga lalaki, nakaka-istorbo sa amin yan. Nakaka-istorbo yan. Nakaka-istorbo sa isip yan. Nakaka-istorbo sa puso yan, nakaka-istorbo sa relasyon yan.
May mga lalaki, di namin trip yan. Hindi namin trip yan. Hindi masaya yung ganung pakiramdam na nakikita mo, pek-pek, susupwet. Susupwet, pek-pek, pek-pek, susupwet. Hindi masaya yung ganung pakiramdam. Diretso nakaka-istorbo, panggulo. Lalo na pag may asawa ka na, panggulo yan. Nakaka-istorbo. Yung mismong anatomy namin, tangina, hindi kasang-ayon ng isip, hindi kasang-ayon ng puso. Istorbo, panggulo. Animal instinct yan eh. Minsan yung animal instinct nagta-take over yan eh. Kaya alam mo, kapag ka babae, kapag ka yung asawa mo, nakakalakad pa ng diretso, papunta sa sasakyan niya, tangina, hindi mo pa nagawa ng gusto yung trabaho mo. Oo. Diretsahan lang. Tapos, ito naman, the other way around naman. Yan ang factory defect ng mga lalaki. Ang factory defect naman ng mga babae, every now and then, kapag magkakaroon sila, bago sila magkaroon, aburido sila. Habang meron sila, aburido sila. Pagtapos nilang magkaroon, ang sarap ng pakiramdam nila. Yan ang factory defect ng mga babae. Ang hirap naman kumilos kapag ka meron ka, o magkakaroon ka pa lang. Kasi tangina, iinit talaga ang ulo mo ng gusto kapag ka meron ka. Pag magkakaroon ka, mainit talaga ang gusto ulo mo. Ngayon, doon na ngayon nagsisimula yung mga babae, nagbubunga nga. Nakikita nyo? Mga babae nagbubunga nga. Minsan, hindi yan dahil mabunga nga talaga sila, kundi dahil may dinaramdam sila. Matuto kayong umunawa. Kanya-kanyang factory defect lang yan. Ang factory defect ng mga lalaki, lagi pek-pek susupwet. Pag puno pantog, pek-pek susupwet. Susupwet, pek-pek, pek-pek susupwet. Sa mga babae naman, ang factory defect naman ng mga babae, aburido. Tuwing bago magkaroon, kadalasan mga ano yan, 3 to 4 days bago magkaroon. Minsan, pag inalat, tangina mga 1 linggo bago magkaroon. Aburido na yan. Tapos, dun sa panahon na meron sila, tangina, ang sakit-sakit ng balakang, ang sakit-sakit ng likod, hindi makakilos, yung, menstrual cramps, kung tawagin, puson, sobrang sakit. Hindi natin maiintindihan yun, mga lalaki. May mga ibang lalaki nga, masama ugali sa mga kasama din sa buhay, nag-iinarte lang daw eh. Iinarte lang daw. Pero, alam mo, at the end of the day, it's a matter of controlling your animal instinct. It's a matter of controlling your animal instinct. Animal instinct ng mga babae na mag-aburido. Animal instinct ng mga lalaki, mambabae. Kukontrolin mo ngayon yan para hindi sumakit ang ulo mo, para hindi ka maka-istorbo dun sa kung ano man yung meron kayong relasyon. Kasi nakaka-istorbo yung animal instinct na pag hinayaan mo mag-take over yan, tangina, tapos yung relasyon mo. Yung ang sarap-sarap ng buhay ninyo mag-asawa, tapos puta nahuli ka na mababae. Bakit ka na mababae? Dahil hindi mo mahal yung asawa mo? Hindi. Kundi dahil animal instinct, puno pantog mo. Ngayon, tatanong mo ngayon, bakit na mababae? Kasi madalas hindi pinagbibigyan ng babae. Ngayon, tanong, bakit naman kasi hindi pinagbibigyan ng babae? Kasi malamang, ikaw lalaki, tangina, hindi ka nag-iintrego sa babae. Ang kailangan ng babae, pera. Para makapagpaganda siya, para makapag-ayos siya ng sarili niya, puta, hindi makakilo sa loob ng bahay. Bakit? Dahil hindi mo magawa yung trabaho mo bilang lalaki na kumita ng pera. Diba? Lalo na pag wala kang direksyon. Puta, lalaki ka, wala kang direksyon, mahirapan ka talaga sumiping sa misis mo. May mga pagkakataon, talagang pagdadamutan ka talaga niyan dahil nabuburat sa'yo, wala kang direksyon. Huwag mo makakalimutan, lalaki, ikaw ang may obligasyon na gumawa ng direksyon para sa pamilya mo. Ikaw din ang may obligasyon na gumawa ng pera para sa pamilya mo. Diretsahan lang. Paano gaganahan sa iyo yung babae? Tangina, hindi man lang makabili ng lotion para sa sarili niya. Hindi man lang makapagpaayos ng buhok. Tanginang yan. Tangina, hindi nga man lang makaligo ng maayos eh. Bakit? Kailangan magbantay sa mga bata. Hindi mo man lang makuha ng katulong. Di ba? Doon talaga magkakaproblema. Lalo na kapapanganak pa lang ng misis mo, tas lagi kang wala sa bahay. Di syempre, tangina, kuha naman ng katulong kahit sandali lang. Kahit mga lang, 6 na buwan, 1 taon, pwede na yun. Pag naka-1 taon naman na yung bata, di ba? Kahit paano, siguro naman hilom na yung tiyan ng misis mo nun eh. Pero pag, alam mo, diretso, mga lalaki, matuto kayo, puta, diretsahan lang. Pag alam mong hindi mo pa kayang mag-asawa, hindi mo pa kayang mag-anak, sarili mo lang, hindi mo pa mapakain, puta ka, wag ka muna mag-anak. Wag ka muna mag-anak. Diretsahan lang, wag ka muna mag-asawa. Tikom mo muna, tangina, patahimikin mo muna si Junjun. Patahimikin mo muna si Junjun. Ang gulo-gulo kay Junjun. Doon mo nakita kay Maria. Diretsahan lang. Diba? Sari-sarili sikap lang muna. Talaga to eh. Jonathan, tangina, likot-likot mo eh. Naman mga babae, tangina, pag magkakaroon ka na, puta, tikom-tikom mo ng kapiraso yung bunganga mo.
Kasi maniwala ka, magbibintangan ng bababae, susunod yan, totoo ng bababae na talaga yan. Ganun, pinagbibintangan mo akong bababae, mambababae na lang talaga ako. Putang ina. Tinan mo, kalokohan mo. Diba? Imbis na nanahimik, pagka ganyan yung usapan, puta, buhay na buhay si Jane, eh. Follow-up question, go, baka meron para sa isa. Tungkol dun sa mahal mo o mahal ka at tungkol dun sa okay lang bang manatiling single habang buhay, mas maigi na manatili ka single habang buhay. Kaysa pumili ka nung ikaw lang ang pumili, hindi Diyos ang pumili para sa'yo. Kasi magiging sakit mo lang ng ulo yan kapag ikaw lang ang pumili. Diba, nakasulat, dapat hanapin muna ninyo ang kanyang karen at ang kanyang katwiran at ang mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Hahanapin mo muna ang Diyos. Hanap ka muna. Pagka nakita mo na yung katwiran niya, kusa na siya magbibigay sa'yo kung sino yung para sa'yo. Kung nasa katwiran ka, kasi may mga iba, tinan mo, hingi ng hingi sa Diyos, hindi binibigyan. Bakit hindi binibigyan? Kasi alam na gugugulin lang sa katarantaduhan. Paano katarantaduhan? Puta, pangkantutan lang yung asawa niya. Hindi naman makakatulong sa kanya sa paglilingkod sa Panginoon. Sa ganyang angulo, palit lang kayo ng Diyos eh. Diba? Nasa akin ngayon ang atensyon mo. Humingi ka sa akin na makakasama sa buhay. Para sa kanya makakasama sa buhay? Para additional distraction para sa'yo. Hindi. Dapat yung makakatulong para sa paglilingkod mo sa Diyos. Yun ang dapat. Para bibigyan ka ngayon ng makakasama sa buhay na parehas kayo naglilingkod. Magiging istorbo lang yan. Baka ba yung pamaging dahilan ng pagpunta mo sa impyerno eh. May mga tao nakakalimot sa Diyos dahil lang sa asawa eh. May mga tao nakakalimot sa Diyos dahil lang sa jowa. May mga tao nga, dinadala sa simbahan yung jowa para dun sila magda-date. Tapos pag wala yung jowa, hindi sila magda-date dun. So ginagawa yung dating area yung simbahan, ano? Tanginang yan. Pag may bago kang damit, magsisimba ka. Pag may bagong jowa, magsisimba ka. Pero pag wala lang, ordinaryong araw lang, wala, patay malisa ka lang kay God. No, may mga tao ganun eh. Naalala lang si God kapag magpapasputing lang sila. Pag magpapapogi lang sila. Tapos all other time, makakaalala lang kay God kapag may problema. Ayan, putang ina nyo. Gago. Tapos tino mo, pag nagkakaproblema ka, hindi mahirapan ka tulungan. Bakit? Kasi nakakaalala ka lang kapag magpapasputing ka, magpapapogi ka eh. Yun ang mahirap sa mga tao. Nakakaalala lang pag may kailangan. Pag may pakinabang. Pero pag walang pakinabang sa kanila, hindi nakakaalala. May iba mga, hindi magdasal. Hindi eh. Follow-up question pa yun. Baka meron pa. Okay, next tayo. Rostom, go. Wala si Rostom. Okay na, Sir Chen, nasagot na. Hindi pa nagtatanong na sagot na kagad. Okay, sige. Sige, Jane, go. Ayun, napansin niya na nakamute siya. Inayaan ko lang eh. Nadidinig na. Nadidinig na. Pero nawala ang camera mo. Hindi ka naman namin makita. Yan. Okay, sige, go. Tuloy. Sige, sa aspetong pag-ibig, ano yung mga senyalis na masasabi ko na yung lalaki ay emotionally attached na and mahal ka na? Ma-effort. Yan ang pinakamalaki, ma-effort. Lalo na pagkatapos yung magkantutan. Diretso lang. Doon mo maiintindihan eh. Yun ang pinaka-bad trip talaga sa relasyon sa panahon ngayon. Sa pagrerelasyon sa panahon ngayon, tangina yan ang pinakamabigat talaga. Yung hindi mo alam kung nag-e-effort ba siya para makuha lang yung pepe mo o nag-e-effort siya para makuha ang puso mo. Hindi mo alam. There's just no way of telling. Tangina ang hirap. Diretso, ang hirap talaga. Pero alam mo eh, madalas na pagkakataon, pagka nag-e-effort siya, tapos, alam mo yun, green jokes, yung mga bira, alam mo, pepe mo lang interest niyan eh. Pero sa mas madalas na pagkakataon, kapag ka-emotions, puso mo habol niyan. Ito problema, may mga lalaki nagpapanggap na mamahalin nila habang buhay yung isa, habang pepe lang talaga yung habol nila. Yan ang mabigat. So, kailangan ma-differentiate mo. Kasi maaaring baliw na baliw sa yan. Bakit? Dahil sa pepe mo. Tapos pag nakuha na, wala na, tapos na. Tangin na, tapos na kayo ng boxing. Wala na. Ito, bad trip. Tangin na, ito mas bad trip pa. Gusto nyo mas bad trip pa? Nakuha na yung pepe mo.
Tapos pubo lang pala gusto. Putang ina mo. Bad trip. Tang ina. Kaya mas bad trip. Doon magkaintindihan. Doon talaga magkaintindihan. Kasi diretso, masakit sa ulo yan eh. Mas madali pa yung konsepto na ano, mas madali pa yung konsepto na kung alam mong hindi ukol, hindi bubukol. Pag hindi lapat, alam mo, maigi pa yung tropa-tropa. Mas maigi pa yun. Kasi ano eh, pagka tropa-tropa kasi walang commitment, wala sakit ng ulo eh. Ngayon, bahala ka na ngayon kung tatawid ngayon doon sa pubo. Kasi ito trouble. Sa mas madalas na pagkakataon, pag tumawid sa pubo, hindi na babalik sa tropa-tropa yan. Sa mas madalas na pagkakataon, tangin na diretso. Pag natikman na, wala na yan. Tapos na ang tropahan. Yun nga yung mas bad trip eh. Yung mag-best friend, nagtikiman, pagkatapos ng one night, tangin na wala na, tapos na, hindi na nagkikwentuhan ulit. Nakakasira ng relationship yan. Diretso. Kaya mag-ingat kayo sa lalo na mga babae, mag-ingat kayo sa pagbibigay ng poke nyo kung kanino. Nakakasira ng relasyon niya kahit magkakaibigan, nasisira dahil dyan. Diretso lang. Hindi yan doon sa mahuhuli. Oo, andun na yun mahuhuli kung may asawa, may jowa. Understood na yun, tangina matik naman na yan eh, di ba? Pero ang nakaka-bad trip kasi na parte dyan, pagkatapos magkatikiman, tas hindi nagkagustuhan, sira na pagkakaibigan. Sa mas madalas na pagkakataon, sira na pagkakaibigan. So tatanungin mo, paano ngayon malalaman kung committed sa iyo lalaki? Sa mas madalas na pagkakataon, makikita mo yan sa effort. Kung puso mo ba talaga habol o pusi mo lang. Diretsahan lang. Follow-up question, go. Ang follow-up ko, kailan mo ba dapat ibigay? Supposed to be pagkatapos ng kasal. Tangina, yun naman ang common sense, di ba? Pagkatapos ng kasal, para wala ang sakit ng ulo, hindi nyo man magustuhan yung isa't isa, wala na, matagal na kayo magkasama. Nagpakasal na rin kayo, nag-effort na kayo ng gusto. Kasi alam mo, diretso, yung effort, yun yung nagpapasakdal sa pag-ibig. Yung effort, yun yung nagpapasakdal, yun yung nagpapa-perfect sa pag-ibig. Effort, yun ang nagpapa-perfect sa pag-ibig. There is something called Benjamin Franklin effect. Yung konsepto ng Benjamin Franklin effect, it is not simply just dark psychology alone, but it is also the concept of love. Konsepto ng pag-ibig yung Benjamin Franklin effect. Ang konsepto ng Benjamin Franklin effect, habang mas nag-e-effort yung isang tao, yung mas nag-e-effort, lalong napapamahal sa ine-effortan niya. Hindi nyo ba naranasan yung panahon na high school tayo, sumusulat pa ng love letter? Yung sumusulat ng love letter, habang sinusulat niya yun, bawat linya, bawat letra, bawat numero, lalo siyang napapamahal dun sa sinusulatan niya. Hindi nyo ba naranasan yun? Tangina, wala naman kayong puso, putang ina nyo naman. O mga nagpapanggap kayong batang-bata lang. Kasi naranasan ko yan eh, sumusulat ng love letter. Yun sa akin dating kasintahan, sinulatan ko yun eh. Sobrang laki nga nung sinulat ko sa kanya eh. Sobrang laki, malaki pa sa kalahati ng katawan ko yung sinulat ko sa kanya. Malaki yun eh. Malaking card yun eh. Sinulat ko yun para sa kanya. Diretso, pag mas nag-e-effort ka, mas napapamahal ka dun sa ini-effortan mo eh. Yun ang konsepto nun eh. Kaya nga ako, diretso, kailan mo ba dapat ibigay? Pakita muna ng gusto na effort. Diba? At ang ultimate, kadulo-dulo ang effort talaga, diretso, kasal. Yun ang kadulo-dulo ang effort. Ngayon, may mga tao kasi, alam mo, takot na dyan sa konsepto ng pagmamahal eh. Kasi, takot na dyan sa konsepto ng kasal. Kasi, diba, hindi mo naman alam kung mananatili habang buhay yan eh. Diba? Sa panahon ngayon, puta, diretso, panahon ngayon, napaka-delikadong, ayoko sana sabihin to sa internet eh. Ayoko sana sabihin sa internet to kasi alam mo yun, baka magkaroon ng maling konsepto eh. Pero napaka-delikadong magpakasal eh. Sobra. Hindi mo alam kung yung mahal mo ngayon na pinakasalan mo, mahal ka pa ba paglipas ng 5 o 10 o 20 taon? Hindi mo alam eh. You can't just tell it right off the bat. Kasi habang lumilipas ang mga panahon, mapapansin nyo, pag humuhupa ang pag-ibig, imbis pa initin ulit ang pag-ibig, minsan mahanap na lang ng iba eh. Ang dali kasing humanap ng iba. Yan ang pinakamabigat sa panahon natin ngayon. Ang pinakamabigat sa panahon natin ngayon, ito sigurado, a-agree kayo sa akin dito, huwag tayo mag-ulula, diretsahan lang. Ang daling humanap ng kapalit. Isang chat mo lang,
Babae ka, bata ka, ang daling humanap ng kapalit. Isang chat mo lang, lalaki ka, may pera ka, ang daling humanap ng kapalit. Tangina, pag nakita nyo lang yung laman ng inbox ko, yung The Chichester na yung Project 1M na inbox, puta Project 1M na yun ha. Project 1M na yun. Walang pangalan ko dun. Mukha ko lang yun. Pero walang pangalan ko dun na parang John Chichester III. Walang pangalan ko ron. Wala. Basta, yung iba nga, iniisip fake account pa nga yung Ground Zero eh. Pero puta, may mga nagme-message dun na naliligaw, babae. Ang dami. Hindi lang isa. Ang dami. Ang tagal na ng page na yun, isang taon na yun. Sa dami na naabot ng page na yun, ang dami nang liligaw. Isipin nyo yun, puta. Kung ikaw, diretso, makuha mo tong gantong kapangyarihan na kaparehas sa akin, na vlogger ka, tapos sensible ka pa, matalino ka pa, mataba utak mo, hindi ka naman kapangitan. Ayoko naman sabihin pogi, kasi obviously, hindi naman ako pogi. Diba? Doon tayo sa hindi lang ako pangit, doon na lang tayo. Sa hindi ako masyadong pangit, hindi sobrang pangit. Medyo pangit lang, hindi masyado. Tapos, alam mo yun, di ba, medyo basagulero pa yung itsura mo. Kasi yun ang gusto ng mga babae. Mukhang basagulero eh. Mukhang siraulo eh. Di ba? Mukhang leader ng sindikato eh. Di ba? Yan ang trip ng mga babae. Tangina nyo, aminin nyo lang. Putang tamagululan. Yan ang trip nyo eh. Di ba? Tangina, ang daming nagme-message sa akin. Diretsa lang. Napakaraming nagme-message sa akin dun sa loob ng inbox. Partida, hindi ako personal na kilala ng mga tao na yun ha. Ang daming nagme-message. Napakaraming nagme-message. Pero alam mo, kung siraulo ka lang talaga, puta, kakamadahin mo yan isa-isa eh. Nakita nyo naman yung isang vlogger eh, diba? Puta, ang issue tungkol sa mga single mother, ang dami. Ang dami. Puta, pag binabato na ng mga babae yung mga katawan nila papunta sa direksyon mo, diba? Tatakas ka pa ba? Yun nga lang, alam mo, diretso. Dahil lang sa pangalan. Dahil sa pangalan, ingat talaga ako. Dahil sa pangalan, ingat na ingat ako. Hindi sa kay pokrito ha, diretso lang ha. Pero tangina, isang pirasong babae magsiraulo dyan, putang ina mo, durog ka eh. Diretsahan lang. Isang pirasong babaeng magreklamo, durog ka. Kung may ebidensya. Kung walang ebidensya, madali. Psycho lang yan eh. Di ba? Ang dami-daming babaeng psychotic sa panahon natin ngayon eh. Tangina, may mga babae nga, nagpapanggap pambuntis, wag lang silang iwan ng jowa nila eh. May mga ibang babae, buntis, tapos magpapakantot sa iba, papaako sa iba, kahit alam naman nila originally, buntis na talaga sila. May mga babae psychotic, diretso lang. Pero sa panahon natin ngayon, yan ang pinakamabigat. Alamin kung totoo pa ba o hindi na. Tapos, ito pa mas mabigat pa. Doon pa lang sa umpisa yan ha, alamin kung totoo o hindi. Ang hirap niyan. Isusunod mo pa yung pagkatapos ng kasal. Paano mo masisigurado na mula doon sa panahon na kinasal kayo hanggang mamatay kayo, magkasama kayo? Tangina, sa dami ng sakit ng ulo ng buhay pag-aasawa. Nakita ko ang daming lumalapit sa akin ng mga mag-asawa eh. Diba? Ayun, sabi nung isa, not suspicious looking. Don't be suspicious, don't be suspicious. May ganun eh, diba? Diretsahan lang. Ang hirap eh. Ang hirap talaga. Nandito tayo sa isang panahon na napakadelikado na talaga ng konsepto ng pag-aasawa. Napakadelikado. Hindi mo alam kung mananatili ba kayong magkasama habang buhay o baka kung ano lang yung gustong makuha. Yun lang talaga yung gusto niyang makuha. Tapos pag nakuha niya na yun, alam mo may mas mabigat. Minsan si lalaki o si babae, trip lang talaga yung konsepto ng kasal. Pagkatapos ikasal, paglipas ng 2, 3, 4 na taon, tangina. Di ba kayo nakakakita ng mga kasalan na yung mga sikat celebrity pa na pagkatapos ikasal ng ingrande, sobrang ingrande at sobrang laki ng gastos. May mga nagnininong pa ng mga presidente ng bansa. Pagkatapos doon, hiwalay din ang ending. Kita niyo yung kay Sharon Gabi? Di ba? Kinasal yung mga yun, di ba? Kay Sharon at saka kay Gabi. Kinasal ba yun? Kung di ako nagkakamali, kinasal yun eh. Di ba? O tapos ang mga ninong nun, mga importanteng tao pa sa lipunan. O tapos tingnan mo, ending, hiwalay din. Ang hirap eh, ang bigat, diretso, ang bigat. Hindi ko nga alam kung anong lunas dyan sa ganyan, maliban na lang talaga magkabilang panig, talagang regular, talagang nag-e-effort sa isa't isa, tapos may aral ng Diyos. Wala akong makitang iba eh. Wala akong makitang ibang sapat na psychological brainwashing para manatili kayong magkasama sa isa't isa, maliban na may kinalaman sa pananampalataya. Yun ang nakikita kong common denominator ng mga taong nagtatagal ng mga matatagal talagang magkasama. Either sa probinsya sila nakatira o may psychological brainwashing ng religion. Yun ang positive na gumagana.
Yung brainwashing na religion, gumagana yun. Oo, diretso. Kahit mali pa yung religion nila, gumagana pa rin, paminsan-minsan. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question ko. Lalo ka naguluhan, no? Follow-up question, Jane, go. So, tawag dito, may additional follow-up. Tawag dito, ano yung mas mahalaga? Yung effort or yung label? Diretso, kaysa paghiwalayin, pagsabayin na lang. Bakit kailangan paghiwalayin pa kung pwede naman magkasama? Kaya lang naman pinaghihiwalayan pag hindi pwedeng magkasama eh. 'Di ba? Ang hirap maglagay ng label kasi may asawa na pala siya. Oh, tangin. Kaya effort na lang. 'Di ba? Ano yung effort? Yung nilalandingan ng airplane. Tangin na. Okay, sige, magjojowa ng may label na para malagyan din kayo ng label. Ang hirap kasi sa puta na baka magtangin na. Iba sa inyo, baka nagjojowa ng may label kaya hindi tuloy kayo malagyan ng label eh. Parehas namang importante yan eh. Parehas namang importante. Bakit kailangan paghiwalayin pa kung pwede naman parehas na lang magkasama? Putang inang yan. Effort at saka label. Oh, saan ka magkakamali sa dalawa? Parehas magkasama. Diba? Ba't kailangan paghiwalayin pa? Tangina, sabi nga raw nila, tangina, lintik ang lakas ng loob mo pagka isinama mo rito yung jowa mo. Mas malakas pa ang loob mo pag isinama mo yung asawa mo kasabay ng jowa mo. Tangina yan. Follow-up question, go. Okay na po. Thank you sa Okay. pagsagot. Rian, go. Baguio. Good evening po. Hello. First question ko po is, nakokontrol po ba ang galit? Oo, nakokontrol yan. Nakokontrol ang galit. Tanga na, hindi naman ganun kakomplikado yung kontrolin yung galit na yan eh. Ay, ingatan nyo hala, yung biglang outburst, yung biglang potok. Yan, delikado yan. Delikado yung biglang potok ng galit. Kasi, diretso, ang galit makokontrol kapag kokontrolin mo. And not the other way around. Kasi may mga tao, akala nila, ito, diretsa lang tayo. Akin muna attention, Pilipinas. Akin muna sandali attention. Akin muna attention. Paki-like nyo mga paki-share nyo nga muna tong Facebook at saka, at saka YouTube ko. Paki-share muna. Yan. Akin muna sandali ang attention. May mga tao, akala nila, yung emosyon nila, sila yun. So, pag ang emosyon nagdikta, akala nila, kailangan nila sundin. Hindi. Ikaw at saka yung emosyon mo, dalawang magkaiba yan. Meron kang emosyon, tapos meron kang sarili mong isip. Hindi ikaw yung emosyon mo. Hindi lahat ng bagay kailangan mong kilusan sang-ayon sa emosyon. Matuto kayo. Hindi lahat ng bagay kailangan mong kilusan sang-ayon sa idinidikta kasi nagdidikta yan eh. Idinidikta sa'yo ng emosyon mo. Hindi kailangan. Kailangan mo munang maintindihan muna yon sa umpisa. To start with, kailangan mong maintindihan na meron kang emosyon at hindi ikaw yun. Doon mo muna sisimulan na kontrolin ang emosyon mo. Kailangan mong i-acknowledge may emosyon ka. Pero meron ding ikaw at hindi ikaw yung emosyon mo, magkaiba yan. Diyan nalilito ang mga tao eh. Akala nila, hindi nila kailangan mag-mute. Pero kailangan talaga nila mag-mute. Ayan. May nagsasalita eh. Akala nila, sila mismo yung emosyon nila. So pag yung emosyon sinabi, magalit ka, sapakin mo. Ikaw naman, sisapak ka naman, tanga. Tanginang yan. Magalit ka, sigawan mo. Ikaw naman, sisigaw ka naman, tanga. Hindi dahil may dinikta sa'yo emosyon mo, kailangan mo sundin yun. Kailangan mo i-acknowledge, may emosyon ka talaga. At kailangan mo i-acknowledge, may dinidikta yung emosyon mo. Pero kailangan mo rin i-acknowledge na hindi ikaw yung emosyon mo at hindi mo kailangang sumunod sa emosyon. Ngayon, tatanong. Ito susunod. Paano mo naman makokontrol ngayon yung emosyon mo? Ngayong nalaman mo na hindi pala ikaw yung emosyon mo, paano mo makokontrol yung emosyon mo? Ang sagot dyan, unahin mo muna anong resulta gusto mo. So you have a scenario in front of you.
You have a scenario, kinat ka sa traffic. Ang dikta sa iyo ng emosyon mo, bumaba ka, basagi mo bintana. O ang dikta sa iyo ng emosyon mo, bumaba ka, tapos titiga mo, tapos panlakihan mo ng mata, tapos sabi mo, pulang-pula mata mo ah. Adik ka ba? Pulang-pula mata mo ah. Adik ka? Yun ang dikta sa iyo ng emosyon mo. Pero, tanong, dun sa ganong klase ng senaryo, anong eksaktong gusto mong makuha? Atras ka ng bahagya. Hinga ka muna ng konti. Pagkatapos mo huminga, ano gusto mong makuha sa ganong senaryo? Wala. Bakit? Hindi mo naman kilala yung tao na yun eh. Kinat ka sa traffic, hindi naman kayo nagbanggaan, kailangan pa bang bumaba ka para makipagsuntukan? Eh hindi ka naman dumadaan sa kalsada para maging MMA fighter. Dumadaan ka sa kalsada just to get yourself from point A to point B. Yun ang resultang gusto mo. Yun ang resultang gusto mo. Ang gusto mong resulta, just get yourself from point A to point B. May pupuntahan ka, dumiretso ka na ron. Huwag nang bubusi-busina pa na, beep! Para saan yan? Eh, pag siya bumaba, ano ngayon ang gagawin mo? Diba? Bubusinahan mo na sobrang lakas, na-insulto ngayon sa'yo yung kumat sa'yo, kahit pa sabihin mong siya yung mali. Pag bumaba ng sasakyan yan at pinuntahan ka sa sasakyan mo, ang tanong sa'yo, anong gagawin mo? Eh kung basagin yung bintana mo. Eto pa, worse, may dalang baril. Mainit pala ulo nung araw na yun. Diba? Para hindi ka magka-problema, acknowledge mo may emosyon ka. Pero iba ka sa emosyon mo. At hindi dahil may dinikta yung emosyon mo sa'yo, kailangan mong sundin yun. Tanong, paano mo makokontrol itong emosyon na to? Ngayong alam mo na hindi mo pala kailangang sundin yung emosyon mo, ang susunod na, anong resulta ang eksaktong gusto mo dun sa eksaktong senaryo na nasa harap mo na nakaramdam ka ng emosyon? Doon ka ngayon bumira. Yun ang sagot ko ron kung paano ko kontrol ng emosyon. Follow-up question, sister. Marie Chris, pamute mo muna. Follow-up question po, ano ang ginagawa mo para mawala ang stress? Depende. Daming iba-iba eh. Minsan, judge ako lang ako, ganun. Oh, seryoso, kasama sa buhay yung bilang lalaki. Minsan, stress eating. Kaya medyo malaki-laki na tiyan ko eh. Mas madalas kasi stress eating eh. Diretso. Kasi pag, yun, ngayon kasi naka-seafood diet kasi ako eh. Tangina big time seafood diet. Ano kasi, pag, yun yung, when I see food, I eat. Tangina, hindi na stress dito sa Project 1 eh. Puta, pag nakita nyo laman ng inbox ko, punong-puno eh. So, pag nakita akong pagkain, kain ako. Seafood diet. Ang laki nga ng tiyan ko eh. Sabi ko, tangina, kailangan ko na mag-dieta. So, push-up uli ako. Push-up uli. Kahit pa paano, 3 araw na uli ako na nagpo-push up na naman. Gaya pa rin ng dati. O, ganun lang. Utay-utay lang. Tapos minsan makakalimutan mag-push up. Tapos mananaba ka na naman. So, mag-push up ka uli. Paglipas ng mga 2 buwan, 3 buwan. Ganun. Sunod-sunod na uli yan. Ganun. Eh, hindi naman ako mag-bodybuilder eh. So, hindi naman ako interesado parang, sobrang ganda ng katawan. Hindi ako interesado sa ganun eh. Okay lang kung meron. Pero, kumbaga, parang optional lang sa akin yun. Hindi naman ako magiging bodybuilder. Pero, stress diretso, meron kasing pinanggagalingan ng stress. Doon muna pag-usapan natin. May pinanggagalingan ang stress. May pinanggagalingan. Iba-iba pinanggagalingan ng stress. Ang common, ito sobrang common ito. Problema. Sobrang common yan. Problema. Ngayon, tanong, paano makakaiwas sa problema? There is a common saying, and I'm sure you will agree with me, prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Bago pa magkaroon ng problema at alam mong may posibilidad na magkaroon ng problema dyan sa ganyang mga bagay at sa ganyang mga senaryo, unahan mo na kagad ng solusyon. Prevention na kagad, iwas ka kagad. Iwas ka na kagad. Alam mong mag-e-exam kayo, kaysa mamroblema ka pa at ma-stress ka sa pangungopia, mag-aral ka ng husto para hindi ka masyadong kabado. Alam mong may reporting ka sa opisina, paghandaan mo ahead of time
para dun sa mismong eksaktong pagkakataon, nire-recite mo na lang yung pinaghandaan mo. Hindi nyo napapansin dito sa Project 1M, pag sumasagot ako sa mga tanong ninyo, iba sa sagot ng ibang presidente. Bakit nagkaganon? Kasi sa haba ng panahon na pinaghandaan ko yung mga tanong ng mga tao. Kasi nga ako mismo ang unang tumatanong sa sarili ko sa mahabang panahon mula pagkabata. So, pagka mga tao nagtatanong sa akin, bakit parang ang halos lahat ng bagay alam na alam mo? Hindi kasi halos lahat ng bagay kasi ng mga tinanong nyo, mga ordinaryong tanong, tinanong ko na sa sarili ko nung panahon na bata ako. Dumaan din naman ako sa pagkabata, yan din naman pare-pares ng mga tanong ko eh. Paano i-handle ang stress? Paano makokontrol ang emosyon? Yung mga lalaki at saka mga babae, paano pa mananatiling magkasama hanggang mamatay sila? Diba? Yan yung mga tanong na tinanong ko sa sarili ko nung panahon na kabataan ko pa eh. Paano ma-handle ang stress? In the first place, iwasan mo. Paano mo maiiwasan? Ang pinaka-common na pinanggagalingan ng stress, problema. Umpisa pa lang, bago ka pa magka-problema, iwasan mo na kagad. Prevention is better than cure. Pero ito pa, isa pa. May mga tao, sila mismo ang cause ng stress. Yeah? Tangin na mahirap. Ang sagot niya, iwasan mo. Yung nanay mong palautang sa'yo na hindi pa naman senior citizen, hindi rin naman nagbabayad, iwasan mo. Yung tatay mo sa bungero, hingi ng pera, panabong niya o pang-inom niya, iwasan mo. Yung kapatid mo, mas magaling pang gumawa ng bata kaysa gumawa ng pera, iwasan mo. Iwas ka sa mga tao na yung mga problema nila isinasaksak sa'yo. Ngayong alam nyo na ang isa sa mga primary causes ng stress, problema, umiwas kayo sa mga tao na ang idinudulot lang sa inyo problema kahit kamag-anak nyo pa yan. Gawa ng problema, paparesolba sa'yo. Gawa ng problema, paparesolba sa'yo. Alam mo na. Alam mo na. Iwas ka sa mga ganyang klase ng tao kahit kadugo mo pa yan. Hindi na importante kahit kadugo mo pa yan. Iwas ka dun. Tingnan nyo kung gaano ka stress-free ang buhay. Kapag lahat ng problema mo, nire-resolba mo agad, tapos wala kang pakialam sa problema ng ibang tao. Diretsahan lang. Napaka-stress-free ng buhay. Kasi may mga tao, kahit kadugo nyo pa, gawa ng problema, gawa ng problema. Tapos sasaksak ngayon sa kung kani-kanino, alsa bahala na kung sino gusto tumanggap ng problema nila. Tama sabi nito ni Faye 8B. Sabi niya, no to buraot. O, tamo. Maintindihan nyo lang, iwas kayo sa mga buraot na klase ng mga tao. Iwas kayo sa mga palahingi, palautang, bla bla, etc. Hindi, iwas kayo sa mga ganyan. Mga taong gumagawa ng problema, tapos sasaksak ngayon sa iyo yung problema. Iwas kayo sa mga ganyan. Walang pakinabang yung mga tao na yan sa mas madalas na pagkakataon. Tanongin nyo sa sarili nyo. Ano bang pakinabang na itong tao na to na nanghihingi ng pera sa akin o nangungutang sa akin? Sa mas madalas na panahon, wala. Wala. Sa mas madalas na panahon. Napakabihira nung panahon na may mga tao na palautang, palagawa ng problema at palasaksak sa iyo ng problema na may pakinabang pabalik. Sa mas madalas na pagkakataon, wala silang pakinabang. Follow-up question, sister. Thank you po sa pagsagot, sir. Okay na po ako. Okay, Thank you Mapi, go. Boss, isa po, tungkol lang po sa relationship. Okay. Paano mo mape-prevent na mabilis kang ma-turn off? Yung simpleng mga bagay lang na to turn off ka. Would that be an indication na, uy, wag mo nang bigyan ng chance? Or would that be an indication na, uy, kailangan mo baguhin mindset? Depende kasi kung gaano kalaking turn off eh. Diretso, depende. Kasi diretsahan lang ito diretsahan lang din. Napakaraming tao ngayon halos naglalakad ng ultimate turn off. Kaya babae, kaya lalaki. Halos naglalakad silang ultimate turn off. Ano ibig sabihin? Ang daming lalaki ngayon hindi marunong gumawa ng pera. Tangina, ultimate turn off 'yan. Lalaki ka, di ka marunong gumawa ng pera. Tangina mo, malakas yung katawan mo, pwede mo naman ipagpalit yung lakas mo sa pera. Yung oras mo, kapalit ng pera. Yung skills mo, kapalit ng pera. And everything else in between. Lalaki ka, di ka marunong gumawa ng pera. Tangina, ultimate turn off yan. Diretsahan lang. Sasama ng loob sa akin na maraming tao, okay lang sa akin yan. Bahala ka sa buhay mo. Pero sa akin, diretso, ultimate turn off pag lalaki ka, hindi ka marunong gumawa ng pera. Magkaiba yung maliit yung kinikita, ha? At saka yung hindi marunong gumawa ng pera. Pag lampas 18 ka na,
Wala ka pang senior, hindi ka mongoloid, walang diferensya katawan mo, walang diferensya utak mo, physically capable ka. Tas hindi ka marunong gumawa ng pera, tangina ng magulang mo. Diretsa lang, tangina ng magulang mo. Masyado kang binaby ng gusto. Ginawa kang basurang tao. May mga tao walking turn off. Diretsahan lang. Tangina, lalaki ka, sobrang emotional mo. Walking turn off ka. Lalaki ka, hindi ka marunong tumikas. Walking turn off ka. Paano mo i-depensa sa pamilya mo kapag ka may kailangan depensahan? Lahat na lang tatakbuhan mo, hindi ka marunong mag-stand up. 'Di ba? Babae ka, ito diretso, walking turn off to. Babae ka, hindi ka marunong ng pag-aasikaso sa bahay. Diretsahan lang. Walking turn off 'yan. Kahit pa sabihin mo na kahit afford mo ang katulong, mandatory sa babae marunong siya mag-asikaso ng sambahayan niya. Marunong mag-alaga ng bata, marunong maglaba, marunong maglinis, marunong magluto. Mandatory 'yan. Kasi kung paano sa mga lalaki minamandatory nyo yan, dapat mandatory rin sa babae yan. Kasi tinan mo, paano pag halimbawa, nag-asawa ka tas naghirap kayo? Sino kayo na maglalaba, maglilinis, magluluto kung yung lalaki na mismo ang nagtatrabaho? Diretsahan lang, ang daming mga tao ngayon, walking ultimate turn off. So tungkol dyan sa ganyang angulo, siguro dahil hindi ka pa nakakakilala ng mga tao in general. Kasi hindi naman ang turn off lang, isang lalaki o sa babae. Minsan kahit sa kaibigan mo, nakaka-turn off yung kaibigan mo kapag alam mo yun, buraot. Parang ito si Pet Maluka, ayan o, T3C, Kulaong Amp. Diba? Ito mga ganito, walking buraot ito eh. Yan, ultimate turn off. Ang bilis-bilis mong magsalita ng walang kakwenta-kwentang bagay at may hatol ka kagad sa tao. Ultimate turn off yan. Ultimate turn off. Bakit? Kasi nasabi ni Solomon sa Biblia, ang sumasagot, bago makinig, ay kamangmangan at ito'y kahihiyan sa kanya. Sa akin diretso, kung magjojowa hindi tropa-tropa. Sa akin tropa-tropa okay lang. Pero kung magjojowa, ultimate turn off sa akin, bobang babae. Ultimate turn off sa akin yan, bobang babae. Yung talagang tangina, lahat na lang ng kilos niya may halong kabobohan, walang halong katalinuhan. Merong ganong klase ng mga babae. Lahat ng kilos, lahat ng bukang bibig, puro kabobohan. Walang halong katalinuhan ni kapraso. Tangina, ang internet, libre na lang naman sa panahon natin ngayon. Pwede ka nga makikonekta sa kapitbahay para tumaba man lang ng kapraso ang utak mo. Kahit papaano, meron man lang kahit papaanong topic na kaya mong i-discuss na matino-tino at hindi puro buhay na lang ni Cardo. 'Di ba? Diretso lang. Tangina, isa sa mga ultimate turn off talaga sa akin, tangina babae, boba. Pang partner ha, hindi pang tropa. Okay lang sa akin magtropa ng boba. Okay lang sa akin, walang problema dyan. Pero pang partner, hindi sa akin uubra. Hindi, ang hirap, tuturuan mo pa. Putang, tatandaan na natin, sayang oras ko dyan. Dapat sa magulang mo na nang galing yan. Yung pagtuturo kung paano tumalino bilang tao. Yun. Tungkol dyan sa mabilis ma-turn off, siguro dahil mataas lang expectation mo. Mataas sa expectation mo. And that's good. That's a clear sign of maturity. That is a clear sign of maturity. Madali ka na ma-turn off. So, ibig sabihin, hindi ka na nag-a-adjust sa mga katangahan, sa mga kabobohan, at sa mga kagaguhan ng tao. I think that's a clear sign of maturity. Alam mo na eksakto yung mga bagay na gusto mo at saka hindi mo gusto. Maliban na lang, tantrums ka. Yan, ibang usapan yan. Pagka tantrums ka, tanga na malit na bagay, turn off ka talaga. Tapos walang taong lumalapat para sa'yo. Pero, dapat kasi matuto ka rin tumingin sa salamin. Paano tingin sa salamin? Tingin mo sarili mo. Meron bang mga bagay na nakaka-turn off sa'yo? Meron. Gano'ng karami yung mga bagay na ultimate turn off sa'yo kung sakali mang ikaw ang lalaki at titingin ka ngayon sa sarili mo. Kailangan din ilapat-lapat din, level-level din. Kung partner ang hinahanap, pero kung tropa ay hinahanap, tangina dapat baba mo lang yan. Hindi dapat masyado. Kasi tropa-tropa lang naman di ba? Ang importante lang naman dyan, tropa mo, mapagmalasakit sa'yo Ang importante dyan, tropa mo, hindi naghahanap lang puro pakinabang lang sa'yo, gumagawa siya ng pakinabang para din sa'yo. Yun ang importante. Yan ang sagot ko ron. Follow-up question ko.
Medyo mag-deviate lang ako doon, boss. Thank you po doon sa pag-answer. Yung second po, medyo ikakabit ko doon sa init ng ulo at galit. Aha. Since we all know, medyo galit na ang middle class. Given na ang dami-daming taxes na ibinibigay, tapos yung mga ayudang binibigay sa baba, kinukuha sa mga, taxes ng mga tao na lumalaki na ng lumalaki, na middle class yung hindi naman pwedeng kumuha ng mga ayuda ng gobyerno, pero sila yung nagsasuffer sa mga kinakailangang bayaran, kinakailangang mga taxes. Ano po ba ang magandang gawin ng middle class so that we can cope with these changes? Wala tayong magagawa dyan, middle class eh. Diretso lang, wala tayong magagawa dyan. Ang makokontrol lang natin dyan, emosyon natin. Yun ang makokontrol natin. Tapos kaperahan natin, mapapataas natin ang kaperahan natin. Pero tungkol dyan, ang problema kasi dyan diretso, nandun sa mga putang inang nagnanakaw sa gobyerno eh. Kasi sila rin yung gumagawa ng mga batas para ipasa sa middle class yung mga putang inang kaputang inahan nila. Siyempre, bibira ba nila sa mga oligarchy yan? Hindi. Bakit? Puta, supplier nila ng pera oligarchy. Ipapataw ba nila yan sa mga lower class o sa mga mahihirap? Siyempre, hindi. Bakit? Hindi makakakain yung mahirap. Mas marami ang mga yan. Baka mapagkaisahan sila. Kanino isasalpak yan? Sa middle class, automatic. Sa middle class yan. Ngayon, tanong, ano magagawa natin dyan? Sa panahon ng eleksyon, yan, dyan tayo bumawi. Wala tayong magagawa dyan eh. Diba? Makakapagreklamo tayo sa makakapagreklamo. Dyan ngayon pumapasok yung representative natin. Sa paggawa ng batas, may kanya-kanya tayong representative. Diyan ngayon pumapasok yun. Iboto nyo yung mga alam ninyo makakapagrepresenta sa paghihirap ng middle class. Yan ang bad trip. Tangina, pag hindi mo gusto yung gobyerno, kailangan mo pa mag-antay ng eleksyon. Sa kabobohan din kasi ng napakaraming tao yan eh. Gaano karaming tao bumuboto dyan sa mga putang inang yan? Kasing dami ng mga botante na bumoto dyan sa mga hayop na yan. Bakit nagkakaroon ng mga pool politiko? Kasi binoboto ng mga bobotante. Yun ang dahilan. Bakit nagkakaroon ng pool politiko? Kasi binoboto ng mga bobotante. Kasi bakit tumataas ng gusto yan, tumataas na yan? Mga bilihin, sobrang taas ng mga bilihin. Siyempre, alam mo na, dahil kasi sa ano yan eh. Dahil kasi sa Strait of Hormuz yan. Pero isa pa rin yung trust rating ng Pilipinas. Hindi na tayo halos pinapautang sa iba-ibang bansa. Hindi na tayo halos pinapautang. Dati, we are able to keep the inflation very low kasi nakakautang tayo, may pekeng pera. Pekeng pera yan, in case hindi nyo alam, pekeng pera yung konsepto ng utang eh. Hindi naman totoong pera yan na talagang sa atin talaga galing eh. Hindi eh. Ang konsepto, alam mo diretso maraming mga Pilipino, ito bad trip to. Tangina, nakikita rin ito. Kahit mga politiko, ganito din. Akala ng mga tao, yang utang, totoong pera. Kasi nakakahawak ka ng cash eh. Pero yung responsibilidad pagkatapos niyan, hindi na nila nakikita. Which makes it pekeng pera. Diyan tayo nagkakaproblema. Akala ng mga tao, yung utang, libreng perang pinamimigay. Hindi, it comes with it responsibility and obligations. May responsibilidad ka dyan. At may obligasyon kang magbayad. Yan ang konsepto ng utang. Diretsahan lang, maraming Pilipino, pag merong nagpapautang, puta, dyan sila nagkukumahog. Hindi nyo napansin, maraming Pilipino, kahit ordinaryong taong bayan. Ngayon, yung mga politiko natin, tangina, ganyan din ang utak. Ganyan din. Akala nila, yung pera na inutang natin sa ibang bansa, libreng perang pinamimigay. Kaya ginagawa nila, binubulsa nila. Nang wala na silang pakialam sa repercussion nun. Bakit? Ibababa rin naman sila sa posisyon eh. Pagbaba nila, nasa kanila na yung pera. Diyan nagkakaproblema eh. Diretsahan lang. Diyan nagkakaproblema talaga. Yung mga korap na politiko, doon tayo nagkakaproblema. Sa mga putang inang korap na politiko. Ngayon, alam nyo na, eventually, pag naipit ang middle class, kasi ngayon naiipit na eh, nakakaramdam na sila eh. Kahit ako, puta, nakakaramdam din ako eh. Yung bill namin sa kuryente,
1,000, dala 2,000 lang dito sa accommodation. Ngayon, ang bill namin, 4,000. Magkano yung bill natin na huli? Tangina diretso, ilaw at saka mga electric pan lang to. At saka isang freezer, puta 4,000. Ilaw at saka isang pirasong electric pan with dalawang electric pan, tapos yung isang electric pan, declip pa. Tangina 4,000, ulol. Pag nakita mo yung kabila, tangina, dumating sa akin yung bill nung kabila, putang ina, nalula ako eh. Ito, accommodation pa lang ito. Puro mga crew pa lang itong nandito, ha. Isipin mo yung kabila ko. Putang ina, grabe, nalula ako pagdating ng bill. Sabi ko, tang ina, ano nangyari? Akala ko pa, mali reading eh. Pagtingin ko, putang ina mo. Ang dami pa lang dinagdag na charges. Ang dami. Nalula ako eh. Tapos nakita ko sa internet, akala ko ako lang. Nakita ko sa internet, ang daming nagre-reklamo. Kayo ba? Diretso, comment nga kayo rito. Hindi nyo ba nararamdaman yung kaputang inahan ng putang inang kung sino man yung putang inang naglagay ng mga kung ano-anong charges dyan sa Meralco? Hindi nyo ba nararamdaman? Ako lang ba nakakaramdam? Nakakaputang ina. Diretso lang. Nakakaputang ina. Diretso lang. Dumoble, tumriple. Tapos meron pa akong isa pang nakita na nasa internet na babae na ang meron sila ano lang, 3 electric pan lang. 3 electric pan. Wala nang iba. Wala nang ibang appliance. 3 electric pan at saka mga ilaw-ilaw lang. Ang dating binabayaran nila, normal, 700 lang. Tapos, biglang tanginang yan, maya-mayang konti, biglang nag-4,000. Tapos, susunod na bill, putang na 7,000 na. 3 consecutive months lang yun, ha? 3 consecutive months lang. 700, 4,000, tapos 7,000. Bang, putang ina. Ano yan? Ayun, ito mo, nagsasalita na sila, 5K po bill namin from 2,800. Tamo? Kita mo, dumoble? Tamo, dumoble? Kita mo? Diyan nagkakaproblema. Naiipit ang ordinaryong taong bayan. Kaya dyan nga puta, 8K pa From 3K to 7K, Tamo? Tangina 3K, papunta 7K. Bang! Tangina, pagka ganyan, lanos talaga budget mo. Lanos ang budget mo. Bakit nangyayari yan? Kasi supposed to be, ang utility ng bansa dapat sa gobyerno sila dapat ang nag-handle. Sino ba kasi yung putang inang nag-privatize ng putang inang yan? Biglang private na Meralco. Pinanganak ako dito sa mundo, private na Meralco na yan Pinrivatize, tang inang yan, samantalang utility ng buong bansa yan, utility ng Metro Manila yan. So, syempre, kahit anong gusto nila isaksak dyan na okay lang. Bakit? Putang ina, di ba? Alam mo, private yan kahit magkano gusto nila dahil walang kakompetensya yan. Walang kakompetensya ang Meralco. Meron, kada lugar, malalayo na. Pero within the boundary ng Meralco lang talaga. So, wala kayong tayong magawa. Wala ka kompetensya, di ka makakalipat Hindi ba katulad sa Australia, ang dami. Sa Amerika, ang dami. Okay lang, makakapili ka ngayon ng ibang power company mo. Pero, tangina dito sa Pilipinas, tangina talaga, iisang piraso lang. Tapos wala tayong magawa. Meron niya akong balita Tangina, sabi daw, number 1 daw ang Pilipinas sa buong Asia. Sa pinakamahal na kuryente. Halos kapantay natin ang Singapore. Tangina sila Singapore, yaman. Tayo Singapore. Mahirap tayo. Tinan mo, si Ace nagtitingin na nga ng bill niya ng ilaw kita mo. Titingin na ng bill ng kuryente diretsahan lang. Middle class talaga maapektuhan dyan. Paano makakabawi? Sa eleksyon ng birahan dyan. Sa eleksyon ng banatan dyan. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question ko. Yari sa amin, boss. 2,000 naging 4. Bang, tanginang yan. Wala tayong magagawa, ganyan talaga. Ang magagawa lang natin, diretso, galingan lang natin ang gusto sa paggawa ng pera. Para hindi mo na halos maramdaman yung bagay na dating dinaramdam mo. Kasi, diretso, kapag ka sobrang yaman mo, ang daming pera papasok sa'yo, tapos ang liit-liit lang ng gastos mo, hindi mo napapansinin yan. Kasi alam mo naman sa sarili mo, wala ka magagawa dyan Wala ka na magagawa dyan. Alam mo sa sarili mo, tatanggapin mo na lang, wala ka magagawa dyan, lalakihan na lang natin kinikita natin.
Ganun na lang, tapos bababaan natin ang ginagastos natin. Hindi ko sinasabing huwag tayo magreklamo, pero ang tanong, saan? Saan tayo magrereklamo? Pakinggan kaya tayo, ordinaryong taong bayan lang tayo? Diyan pumapasok yung Kamara de Representante, dapat may representative tayo dun na nagsasalita tungkol dyan. Eto problema, pakikinggan kaya, private yan. Ano mangyayari? Tangina, tayo tuloy ng mga consumer para tayo nagmamakaawa pa na ibaba yung presyo ng kuryente. Tangina. Ang lala talaga. Ang daming problema nitong bansa na to. Diretso, kahit palagyan mo ng isang pirasong matinong presidente, itong bansa na to hindi pa rin kayang ayusin. Kahit lagyan mo ng isang matinong presidente, itong bansa na to, hindi mo kayang ayusin. Hindi. Diretso lang. Nakita ko yung dami ng problema ng mga bansa galing sa mga nasa ibabaw. Iilang pirasong problema pa lang yun. Siyempre, yung dinisclose lang nila sa akin, yun lang. Pero yung iba pang mga problema ng bansa, putang inang dami. Ang dami. Dito pa lang sa mga nasa ilalim pa lang, makikita mo eh. Namimigay ng pera ng 4-piece. Tapos makikita mo ngayon, puta, meron pa akong balita na puta, may 4-piece beneficiary. Na 4-piece beneficiary na pinangpuhunan daw sa shabu yung pera. Meron pang mga regular na nangyayari ng 4-piece beneficiary, sinasanla yung ATM nila eh. Para saan? Pambingo. Pangkaprecho, pambayad ng Shopee. Diretsahan lang. Huwag tayo mag-ululan, mga Pilipino, alam nyo yan. Kaya nga inis na inis ang middle class sa mga tumatanggap ng 4-piece eh. Kasi karamihan, hindi, alam nyo naman eh, di ba? Hindi naman talaga napupunta sa katinuan. Yung iba, pang scatter daw. Tinan mo. Natatanggal ba yung 4-piece ng mga ganyan? Tangina, kahit isumbong mo pa, tignan natin kung may gawin. Gaya nga na sinasabi ng iba, palakasan yung 4-piece na yan eh. Siyempre, pag malakas ka sa barangay, may 4-piece ka talaga. Matik. Palakasan yan. Maaayos mo pa ba yung problema ng bansa pagka ganyan na itsura? Hindi, sabi ko nga, diretso, Pilipinas, ayusin na lang natin ang mga sarili natin. Diretsahan lang, ayusin na lang natin ang mga sarili natin. Tayo na lang mismo ang gumawa ng paraan, wag nang umasa sa putang inang gobyerno na yan, kahit sino pa nakaupo dyan, pare-parehas lang yan. Pare-parehas lang yan. Ang magagawa natin, iayos natin yung mga sarili natin para pagdating ng panahon na kaya na ng mga apo natin, yung mga apo natin ang sasampa ngayon dyan sa politika, patay na yung mga hayop na yan at iba't ibang pangalan na dapat ang nauupo dyan paglipas ng panahon. Yan ang malamang na solusyon dyan. Tayo na lang mag-ayos. Kaya nga ako sa Project 1M, diretsahan lang. Itong mga nandito sa loob ng Project 1M, pinipilit ko na makagawa ng paraan para maiayos ang buhay ng lahat ng mga members sa loob ng Project 1M. Maging mayayaman tayo, maging magagaling tayo, maging matitikas tayo, maging matatalino tayo. Pagdating sa mga apo natin, hindi na problema ang pera, hindi problema ang kasikatan, hindi problema ang kapangyarihan. Alam nila eksakto kung anong kailangan nilang gawin dahil mga apo at sa atin sila nanggaling. Yan ang solusyon dyan. Wala ako ibang makita due to lack of options. Due to lack of options, wala akong makita. Yung mga tao sa ibabaw na nasa politika ang dapat nag-aayos ng problema ng bansa. Pero yung mga putang ina, pinatataba lang yung mga bulsa nila. Pinatataba lang yung mga bulsa nila habang ipinapasa sa atin yung responsibilidad ng pagbabayad sa lahat ng mga kinurakot nila. Mga putang ina nyo, mga politiko kayo. Putang ina nyo. Diretsahan lang. Tang ina. Magalit kayo, kung magagalit kayo, wala akong pakialam. Pakulong nyo ako, papatay nyo ako, wala akong pakialam. Diretsahan lang. Tangina, nakakaburat eh. Puta, kitang-kita mo kung ano nangyayari. Mali-maletang pera eh. 'Di ba? Sino ngayon ang magbabayad niyan? Sino magbabayad niyan? Yang mga perang nawala. Sino magbabayad niyan? Tangina. Kami uli. Ordinaryong taong bayan. Kami ulit ang magbabayad. Kami ulit ang magpapakahirap, mag-ambagan para sa mga putang inang mga bulsa ninyo, mga putang ina ninyo. Tang ina. Yan kasi ang hirap kapag diretsahan lang, sasama loob nyo sa akin. Yan ang hirap Pilipinas kapag yung binoboto ninyo, mga basurang klase ng tao. Mga mayayamang buraot. Matataas ang tingin sa sarili. Anak ng demonyo. Bumoto pa kayo, mga putang ina nyo. Iboto nyo yung mga ganyan. Yung mga namimigay ng pera. Pa 5,000 tang ina nyo. Dati ang bilihan ng boto, 5,500 piso lang. Ngayon, 5,500 na.
Nakakaulol eh. Nakakagigil. Bakit? Kasi alam mo, iilang pirasong tao lang ang may hawak ng pera ng buong Pilipinas. Iilang piraso lang sila. In-expose na yan eh, di ba? Narinig ninyo na nakaraan. Ang sabi, 2 pirasong tao lang daw ang may hawak ng pera ng buong Pilipinas. Yung isa, ayun, wala na rito, nagtatago. Yung isa, nandyan, pero wala kang balita kung ano nangyayari. Wala kang balita. Tangina. Nakakapagtaka. Puta, bibirahan pa. Hindi, nahuli na namin. Nahuli na si Saldi ko. Asan ang picture? Asan? Tapos nung tinanong, nahuli na. Asan? Ay, hindi naman po ang ibig sabihin ng nahuli ay nasa kote. Ang ibig sabihin ng nahuli, napastop. Napatigil. Tangina niya. Tangina talaga. Alam mo, inuulol ka na lang eh. Tapos susunod na balita, puta, binalita ng mismong presidente mo, nahuli na daw. Mismong presidente mo, nahuli. Tapos maya-mayang konti, mababalitaan mo, tangina nagsisik ng nag-a-apply ng refuge sa France. Putang ina. Anong kalokohan 'yan? Ano ba, niloloko ba tayo ng sarili nating presidente? Ano ba 'yan? Sasabihin nahuli, tapos hindi pala ang ibig ng sabihin ng nahuli, nasa kote. Magagamitin salitang nahuli, hindi pala nasa kote. Sana sinabi na pa-stop. Parang si Kibuloy lang, lumilindol, i-stop. Stop. Di na, putang ina, ayusin na lang natin mga sarili natin, Pilipinas. Tayo na lang mag-ayos ang sarili nating mga buhay. Galingan na lang natin kumita ng pera. Kailangan mas mabilis kang kumita kaysa gumastos ka. Kasi ang putang inang inflation na yan, na alam mo, ang isa sa mga pinakamalalaking dahilan ay putang inang gobyerno. Galingan na lang natin ang husto. Yun na lang gawin natin. Wala naman due to lack of option eh. Wala ka naman magagawa eh. Bawi na lang sa 2028. Sana magkaroon na matinong presidente sa 2028. Tangina, 2 taon pa natin titiisin tong putang ina kaputang ina na nangyayari. Anyways, follow-up question ko. Boss, last na, sorry. Sabi nung isang 4-piece, 8,000 daw pang 1 week na. Ano masasabi mo? Puking ina mo, isa pa Paano yan eh. lang? Diretsahan lang, isa pa yan. Kasi yung pera ng taong bayan, ibinubulsa ng mga siraulong politiko. Tapos, ang gagawin nila, ipapamudmud nila sa mga bobong puking inang maluluho. Putang ina mo, 8,000? Gagong puta. 8,000 isang linggo mo lang? Wow. So, magkano isang buwan nyo po? Nakakaya naman po sa inyo. Magkano isang buwan nyo? Lumalabas, 32,000 ka. Tama ba? O, 32,000. Wow. Napakagaling. Ang talino nyo, putang ina. Ang talino, tang ina, sobra. Viral na viral ngayon si ate. Sabi ko nga, dapat tinanggal yung, face mask eh. Dapat tinanggal yung face mask. Mali rin eh. Dapat tinanggal yung face mask. Para nakilala ng taong bayan, sino ka ba, puta ka? Ba't ang lakas mong gumastos, hayop ka? Diba? Bigay na nga lang yung pera. Tangina mo, nagre-reklamo ka pa. Tangina, sabi ko sa isip ko, sino nagre-reklamo sa bigay? Gano'n ka ka-ingrato para puta? Bigay nga lang sa'yo. Bigay lang. Binigay na lang, galit ka pa. Binigay na lang, kulang pa para sa'yo. Ba't magkano ba dapat ang natatanggap mo? Tanginang yan. Baka pwede naman magtrabaho ka, no? Baka pwedeng magtrabaho ka. Baka pwedeng ayusin mo na lang buhay mo. No? Baka pwedeng hindi mo na iasa sa taong bayan. Baka pwedeng hindi mo na iasa sa gobyerno. No? Nakakaputang ina talaga. Pag nakita mo talaga, tsaka mo maintindihan bakit maraming Pilipino ang mahirap. Bakit maraming Pilipino ang mahirap? Kasi ang tataas ng tingin natin sa sarili natin eh. Taas ang tingin sa sarili. Pag mataas talaga tingin mo sa sarili mo, tangina mayroon kang pakiramdam mong dapat natatanggap mo na hindi mo naman talaga pinaghirapan. Alam mo, diretso sa Project 1, matuto kayo, learn from me. Huwag kayong kakain ng perang hindi nyo pinaghirapan. Huwag, nakakataas ng tingin sa sarili yan. Nakakataas ng tingin sa sarili pag kumakain ka ng perang hindi mo pinaghihirapan. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question ko. Thanks, boss. Okay, Ace, go.
Brad, isa lang yung tanong ko. Anong masasabi mo sa mga babaeng desperado ng mag-asawa? Hindi, naintindihan ko naman kasi ano yun eh. Ano yan eh. Nature ng mga babae yan eh. Yung procreation. Nature ng mga babae yan na kailangan nila na makakasama sa buhay, mag-aasikaso sa kanila pagdating sa finances, kasasaligan ng tibay ng pamilya. Pero hindi yan sa pagiging desperado eh. Makakakuha ka kapag ka matino ka. Pag hindi ka makakuha, alam mo na. Pag hindi ka makakuha, alam mo na. Sa mas madalas sa pagkakataon, maraming desperado eh. Maraming desperadong babae, maraming desperadong lalaki. Tapos hindi makakuha ng matino, ang nakukuha nila, kaparehas lang din nila, si Raulo. Eh pagka ganun, mas maigi na, mag-single ka na lang. Kaysa naman, tangina, desperado ka, tapos ang makukuha mo, si Raulo lalaki rin, si Raulo babae rin. Eh putang ina, parehas mo lang yun eh. Eh si Raulo plus si Raulo, siraan, tok-tok, parehas kayong dalawa. Kapwa ako, mahal ko. Ganon talaga ending nun. Yun ang masasabi ko ron. Follow-up question, go. Go lang, dyan. Go lang. Hindi yan. Doon, sa kanya. Sige, go. Follow up, go. Kay Neil muna tayo. Neil Page Marilaw, go. Sherwin, go. Hello, brother. Hello, brother. Ayan po. Nandito po ako. Mm-hmm. Po, nandito po ako ngayon sa Caloocan, pero kapanggap ko yung community ko kasi meron po ako sisig store sa Caloocan. Naglagay ako doon ng logo ng Project 1M. Okay. Then, kanina po may nag-dine-in na customer na follower daw na kayo. Bale, everyday na kayo pinapanood. Okay. Ano tanong mo? Tapos, brother, ang tanong po niya, yung bali, tatanong ko lang po yung pinapatanong niya kanina, is natin, sino po pala yung pwede kong kontakin? Yung location po kasi namin, Caloocan, South Caloocan. Sa Caloocan, meron tayong South Caloocan. meron tayong lugar, meron tayong community dyan sa Quezon City. Doon sa Quezon City pwede. Okay. Kontakin nyo na lang sa Quezon City. Sa National GC pwede yan. Tapos i-attention mo na lang sa Quezon City community natin. Bali, pagbalik po niya sa store na. Yan. Sige. Ayun lang po yung question ko. Okay, Thank you sige. po. Jerome, go. Cavite, Parañaque. Suabe. Hello po. Hello, brother. Okay po ba yung kunwari, sa totoong kaibigan halos may kwento mo na yung tungkol sa buhay mo? Hindi. Remember that betrayal never comes from enemies. They always come from close people. Pamilya So, o kaibigan. Kailangan mong i-open yung sarili mo doon sa possibility na pwedeng yung close na best friend mo, posibleng isang araw magkaaway na kayo. Tapos lahat ngayon ng mga kwento na inilabas mo tungkol sa sarili mo, lilitaw yan, tapos tatawid-tawid yan sa kung kani-kanino. Diyan ka na ngayon magkakaproblema. Lahat ng baho mo ilalabas. Huwag kayong makwento sa mga tao. Kaya kung mapapansin ninyo, ako hindi masyadong makwento. Sino ako? Wala, hindi importanteng tao. Ordinaryong taong bayan. Vlogger lang. Bakit? Tangina, sasakit ang ulo mo sa mga tao diba? Papagkatiwalaan mo ng information. Tapos what they do with that information is completely up to them. Para kang nagbibigay niya ng para kang nagbibigay ng kutsilyo, tapos tsaka ka tatalikod. Hoping sana wag ka saksakin patalikod. Tinatangahan mo paglabas ka ng labas ng sikreto kahit sa best friend mo pa. You have to ask yourself, bakit ka naglalabas ng information? Kung kati lang ng dila yan, kati ng utak yan, pigilan mo ang sarili mo, brother.
Tanungin mo sarili mo, bakit mo gagawin yung mga bagay na nasa isip mo? Bakit ka maglalabas ng sikreto sa kaibigan mo? Bakit? Bakit? You have to ask yourself. Halimbawa, tanungin kita, bakit ka naglalabas ng information sa kaibigan mo? Ano dahilan? Kwenta lang, parang gano'n. Mema. Pero okay, mema lang. Oh, Basta- yun na nga ibig sabihin. Yang mema mo, pag sisisihan mo yan, pag magkaaway na kayo ng tropa mo, kailangan mong i-open yung sarili mo sa possibility na maaaring bukas, magkaaway na kayo ng best friend mo. Kasi gaano karaming betrayals ba ang nangyari throughout history? You have to learn through history, brother. Because if you do not, then you are bound to repeat it. If you do not learn through history, you are bound to repeat it. Uulitin mo lahat ng mga pagkakamali na ginawa ng mga nauna sa atin. At halos lahat ng mga nauna sa atin na nagkamali, nagsibagsak sila sa ganyang klase ng pagkakamali. Nagsisipaglabas ng sikreto, tas wala naman eksaktong dahilan kung bakit. Follow-up question, brother. Wala, okay na po. Bali, di ko pa naman po nakakwento sa iba yung tungkol sa mga boy-boy. Good for you. Naldor, Hungary, go. Hello, brother. Hello, Magandang gabi sa inyo. Kumusta po kayo, brother? Puyat. 2 oras lang tulog ko. Pero masayang-masaya ako kasi napapagsilbihan ko kayo gaya pa rin ng dati. Okay, ayos. Mm. Brother, tanong ko lang, brother, paano unawain ng taong yung tipong yung paniniwala nila, brother, parang hindi pa nila na-adapt yung parang yung sa mga matatanda, brother, gano'n. Yung parang gano'n pa rin yung paniniwala nila nung mga sinauna. Ano ibig mo sila- sabihin, brother? Yung tipong brother, yung sa sitwasyon ngayon hindi pa nila na-adapt dahil sa yung old fashion pa rin yung kinagisnan nila. Hindi ko maintindihan. Ano ibig mo sabihin eksakto? Yung hindi pa nila na-adapt yung sa panahon natin ngayon, brother, na masyadong kumbaga iba na yung pag-iisip ng mga kabataan, ganon. Eh di maigi. Tapos Kasi yung mga pag-iisip ng mga kabataan ngayon, diretsala, sasama lang loob niyo sa akin, pero may diferensya utak na maraming bata ngayon eh. Bakit? Eh kasalanan ng magulang eh. Pinababayaan yung mga anak nila kung ano-ano napapanood sa internet. Tapos yung mga magulang, hindi na namamalo kapag mali ginagawa ng bata. Hindi na nagko-correct kapag mali ginagawa ng bata. Pinababayaan na lang yung mga bata. Marami ngayon, diretso. Pinababayaan na lang. Bakit sira itong generation na to? Kasi nga, pabaya nga kasi ang mga magulang. Tayo yun. 90s na buhay, 80s na buhay. Pabaya. Ano nangyari? Nagkaroon ng cellphone eh. Nung magkaroon ng cellphone, nagkatamaran na. Nagkabobohan na rin. Bakit? Doom scrolling eh. Tinutuyo natin ang mga utak natin gamit yung maliit na device ang tawag natin cellphone. Ngayon, too much information ngayon. Information overload na ngayon. Yung utak mo, dahil information overload, wala na, hindi na siya nagpa-process. Basta gano'n na lang ng gano'n. Yun na rin ang cause ng katamaran. Hindi na nagpa-process mga utak natin. Dati kasi ang information limited. So dahil sa limited ang information, pinipilit nating alalahanin, tandaan, at humanap ng mga information na alam natin mapapakinabangan natin sa buhay. Ngayon, sobrang daming information, too much information. Diyan na ngayon, nangyayari yung analysis paralysis. Sumobra ka ng kaka-analyze, na-paralyze ka na lang. Hindi ka na kumikilos. Kasi ang daming information eh, ang dami. Kung ano-anong information na lumalabas sa cellphone mo eh. Analysis paralysis. Ngayon, ang nangyayari, nagdo-doom scrolling ka na lang, nagba-brain rotting ka na lang kung tawagin. Brain rot. Natutuyo, nabubulok yung utak ng mga tao. And obviously, that is not literal. Diba? It's figurative speech. Nabubulok yung utak ng tao. Ibig sabihin, halos di na napapakinabangan ng utak ng mga tao ngayon sa sobrang kakaganon nila kaka-cellphone. Kaya magulang, kay bata, para-parehas lang. Magulang o bata, para-parehas lang. So, syempre, ano ngayon? Anong nangyayari? Animal instinct kayo nag-take over do sa mga bata. Matantrums, mabilis sumuko, ma-blabla, mareklamo,
kung ano-anong pinagsasabi, hindi naman kayang panindigan, mga gagawa ng fake account, tapos magiging basher, walang disiplina, walang modo. Yan ang kitang-kita mo eh. Kaya tama sabi sa Biblia. Tinan mo, ikalawang Timoteo 3:1. Alamin mo ito, sa mga huling araw, darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa sarili. Maibigin sa salapi. Mayayabang. Kitang-kita mo yung top 3 eh. Kitang-kita mo. Walang panahon, mula nung panahon na nabuhay ako, wala akong nakitang panahon na kaparehas ng panahon natin ngayon. Nakitang-kita mo talaga yung top 3 na yan. Maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayabang. Para saan yung pag-ibig sa sarili, para saan yung pag-ibig sa sarili, ang dahilan kung bakit mahal na mahal nila ang salapi. Para sa sarili. Ano ginagawa sa salapi? Iniyayabang. Kaya kita-kita mo, kalimat ka ng brum. Konting bagay, fake selfie. Puta, kumain ka lang sa kung saan mang kinainan mo na restaurant, selfiein mo pa yun, mamay day mo pa. Lahat ng tao, alam ngayon kung ano kinain mo. Para saan yan? Para sa kayabangan. Huwag na tayo mag-ululan. Sasabihin mo, feel good. Deserve ko to. Tangina, para saan papakita mo pa yung kinakain mo? Para saan? Paliwanag sa akin yan. Para sa'yo, achievement? Yung pagkain? Pagkain, achievement? Clap sa'yo. Ang galing mo, ang talino mo. Clap sa'yo. I'm proud. Congratulations sa'yo. Ito problema. Lahat ng tao kumakain. Pero hindi lahat ng tao pinapakita sa social media pagkain nila. To each his own. Hahayaan lang kita. Lahat naman ng tao may karapatan na mag-post sa social media. Pero pag walang makita sa social media mo, na kahit papano, some form of sense, at ang nakikita lang dyan, puro pagkain, puro pasyal, puro travel, puro luxury, puro sports car, puro yate, puro hotel stays, puro experiences. Tapos, wala ka naman trabaho. Ang general assumption, tangin na binibenta mo yung pepe mo kapalit niya mga experience na yan. Diretsahan lang. Para sa kayabangan, sa sobrang pagmamahal sa sarili, yung pera, papunta sa pagyayabang. Kitang-kita mo sa panahon ngayon eh. Kitang-kita mo sa panahon ngayon. Follow-up question ko. Brother, sa yung definition ba, ano yung pinaka-mortal sin? Lahat ng bagay na abusado tayo, yun, mortal sin. Diretso. Kasi lahat ng bagay, brother, alam mo, lahat ng bagay na masarap at lahat ng bagay na abusuin mo makakasama. Anything too much is bad. Anything too much is bad. Lahat ng bagay na sobra, masama. Mapapansin mo rin yan, brother eh. Ito, logic. Huwag mo nang, okay, sige, Biblia, Quran, andyan na tayo, understood na yan. Maraming sinasabi sa Biblia at saka sa Quran, understood na yun. Pero sa akin, diretso, lahat ng bagay na abusado ka. Yun lang naman talaga ultimate yun eh. Mortal sin, pag-abuso. Alam mo nang napipikon ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan, si Diyos-Diyosan ka pa din. Alam mo na napipikon ang Diyos sa pagtatambal, si tambal ka pa din. Alam mo na napipikon ang Diyos sa sobrang daming, naiinis siya sa sobrang daming bagay. Tapos, si tuloy ka pa rin doon sa ikinaiinis niya. Si paulit-ulit ka pa rin. Si hindi ka tumitigil. Si pinangangatwiranan mo pa. Lahat ng bagay na sobra masama, brother. Lahat ng bagay na sobra masama. Na hindi naman masama na tumigim tayo paminsan-minsan ng mga bagay na masarap. Pero lahat ng bagay na abuso, brother, alam mo yan, masama. Yun ang masasabi ko ron. Lahat ng bagay na abuso, masama. Follow-up question ko. Dito tayo sa ibang ano. Bakit karamihan o iba sa kanila, brother, yung mga philosopher, bakit hindi naniniwala sa Diyos? Hindi naman. Hindi automatic philosopher di naniniwala sa Diyos. Ang dahil philosopher naniniwala sa Diyos, brother, you just have to look at their belief system.
Hindi automatic philosopher, hindi naniniwala sa Diyos. Eh, ang dami rin claim na ganyan. Dami daw scientist, hindi naniniwala sa Diyos. Hindi maraming scientist naniniwala sa Diyos. Kasi pag alam mo sa sarili mo yan eh. You just have to look at patterns, di ba? Ang daming patterns pa ulit-ulit. Sino naglatag ng patterns na yan? Bakit hindi nagbabanggaan ng mga bituin? Ba't hindi nagbabanggaan itong mga planeta natin sa solar system? Di ba? How can you create order out of chaos? Yan yung mga bagay na mahirap sagutin eh. Kahit pa sabihin mo philosopher ka eh. Ang hirap sagutin yan eh. So ako, diretso lang, hindi ako naniniwala ron sa mas marami yung philosopher na hindi naniniwalang may Diyos. Mahirap mahanap yung ganyang statistics, brother. Mas madaling paniwalaan na mas maraming... Alam mo, meron nga ako nakitang isang paniwala, belief system sa internet na mas marami pang pananampalataya ang kailangan mo kapag hindi ka naniniwala sa Diyos. Mas matinding pananampalataya ang kailangan mo. Para maniwala kang walang gumawa sa lahat ng bagay, saan galing ngayon ang order? Ano yan? Basta na lumitaw yung order na hindi nagbabanggaan yung mga bituin, hindi nagbabanggaan yung mga galaxy. Sabi mo, hindi, paglipas ng ilang panahon, sobrang tagal na panahon, magbabanggaan din yung mga galaxy. Okay. Pero ba't hindi masyadong marami nagbabanggaan? Sa billion-billion galaxy, hindi nagbabanggaan? Billion-billion bituin, hindi nagbabanggaan? Naku naman. Kung may magbanggaan man dyan, understood na yun, controlled chaos ang tawag dyan. Controlled chaos. Yun ang tingin ko ron. Kahit pa sabihin mong chaos yan, it's not total chaos. It's still controlled chaos. Ngayon, ang tanong, sino nagko-control ng chaos na yun? Ba't ilang pirasong bituin lang ang nagbabanggaan? Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, go. Okay na ako, brother. Maraming salamat, brother. Ingat kayo dyan. Sige. Celestina, Quezon City, go. Hello, good evening po. Hello. Ko lang. Hello. Anong tanong ng aso mo? Ang cute naman yan. Kasi niya, bida daw siya eh. Yeah. Thank you. Regarding sana po, hindi yung masabi pa. Kanina kasi napaisip din ako. Ginahal natin yung sarili natin. Makakasama na rin dapat doon. Tama ba na dapat nagtitiwala rin tayo sa sarili natin? Ulit-ulit. Hindi ko na-gets yung medyo umpisa. Medyo muffled ng kapiraso. Ulit-ulit yung tanong. Okay. Sorry. Diba dapat minamahal natin sarili natin? Mhm. Bukod doon, dapat pagtiwalaan din natin sarili natin. Imbis na magtiwala ka sa kapwa mo, dapat una ka magtiwala sa sarili mo. Tama ba? Nagme-make sense yung konsepto ng pagtitiwala sa sarili. Doon sa skills na kaya mong gawin. Pero tungkol sa lahat ng bagay na nakasulat sa Biblia, tumiwala ka sa Panginoon, wag sa iyong sariling kaunawaan. Ayos yung tumiwala ka sa sarili mo. Pero mas ayos yung naniniwala ka sa Diyos. Sa Kanya ka nagtitiwala. Kasi ang nakasulat din sa Biblia, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao, consider na sarili mo tao. Sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Diba? Matuto kang maging kampante sa skills mo pagdating sa mga tasks. Pero tungkol sa overall na bagay ng buhay, nasa Diyos pa rin dapat ang pagtitiwala. Follow up, go. Next is, sa panahon ngayon, ano masasuggest mong mga libro na magandang dapat binabasa ng mga kabata? Diretso, walang specific. Kasi, Kahit na top 5 na pinaka-paborito mong subject. Kahit na top 5 pinaka-paborito mong subject. Kasi pag nagsimula ka na magbasa ng mga libro, tas nagiging habitual na sa iyo yung pagbabasa ng libro, magsasanga-sanga mga subjects niyan eh. So, habang nagsasanga-sanga yung mga subjects, mapapansin mo, pag naging lover ka of wisdom, pag naging mapagmahal ka sa karunungan, ang karunungan mamahalin ka pabalik. Magbubukas siya ng sobrang daming iba't ibang pinto ng iba't ibang mga subjects na hindi mo inaasahan na magiging interesado ka pala. Bawa, katulad sa akin, tinan mo. Nung bata ako, di naman ako mahilig sa science eh. Tangina, wala nga subject na trip ko bukod sa recess eh. Yun ang gusto ko, recess eh. Pag recess na, masaya ako eh. Pero, tinan mo, ngayon, natatanong ako tungkol sa astrophysics. Natatanong ako tungkol sa quantum physics. Tungkol sa maraming iba't ibang bagay ng buhay. Ano naman ang malay ko tungkol sa pag-aanak na yan? Eh, wala naman ako anak. Diba? Tama nga sabi nung iba eh. Yung mga may tanong dito, na ano naman ang alam mo sa pag-aanak? Eh, bakit ka ba nagsasalita tungkol sa pag-aanak? Tanga na, wala ka namang anak eh. Tama kayo. Qualified naman yung conclusion ninyo. Qualified yun. Pero tingnan mo, sa pagmamahal sa karunungan, pati yung konsepto ng pag-aanak inaral ko na rin. In case lang na magkaroon ako ng anak in the future.
Bakit? Huwag mo akong sabihin na, bago ako magsalita tungkol sa pag-anak, dapat may anak muna ako. Ano yun? Kailangan uminom muna ako ng lason para makwento ko sa'yo nakakamatay yan? Hindi. Tangina, pag-aaralan ko na, umpisa pa lang. Umpisa pa lang, pag-aaralan ko na. Para hindi nangyayari yung katulad ng nangyayari sa maraming magulang. Kung kailan nag-anak sila, tsaka pa lang nagta-trial and error sa sarili pa nilang anak. Tangina, pinagpraktisan mo kung paano mag-anak sa sarili mong anak. Ang bigat niyan, tangina, kawawa bata sa'yo, magkakaroon ng mga scars yan. Magkakaroon ng mga trauma yan. Bakit? Pinagpraktisan mo sarili mong anak eh. Hindi ka marunong mag-anak, hindi ka marunong magpalaki ng bata. Pinagpraktisan mo yung sarili mo pang anak. Diretso, ang karunungan, nagbubukas ng maraming pinto sa iba't ibang mga subject na hindi mo alam. Matuto ka lang magmahal sa kanya na karunungan. Matuto kang magmahal sa karunungan. Siya na mismong bahalang magbukas ng iba't ibang mga pinto ng karunungan sa iba't ibang anggulo ng buhay na hindi mo na namamalayan yung iba. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Oo, sa lahat ng pipiliin mo, piliin mo ang unawa. Follow-up question, go. Ganyan naman muna po. Okay. Thank you. Yang, go. Meron tayong bago, Paris, France. Okay. Maigi. Hello, boss. Hello. Actually, bago talaga, as in super bago po ako. Pero, salamat po, boss, sa ginugugol mong buhay para sa bigkaan ng Project 1M. Excited ako dito kasi ang tagal kong nasa group tapos hindi ko pala siya nakikita kasi nasa spam. Anyway, regarding po sa nangyayari sa bansa natin, nakakabahala kasi masyado yung nagaganap sa bansa natin. So, ano pong mga insight mo sa ganapan sa gobyerno natin? At ano yung may pag-asa pa ba tayong makabangon? And ano yung pinaka-the best na pwede nating may ambag para makaalpas naman tayo sa ganitong crisis? Ang pag-asa nasa kabilang buhay, diretso. Ang pag-asa nasa kabilang buhay. Kung gusto mo ng pag-asa dito sa buhay na to, galingan mo ng husto bilang tao. Pero ultimately, kabilang buhay pa rin eh. Kasi tinan mo, alisin ko lang sandali sa inyo yung pangangamba tungkol sa buhay na to. Pagka may pera ka, kinasasaligan ng maraming mayayaman tao yung pera eh. Matibay na muog yan. May pera ka, may pangalan ka, may kasikatan ka, may kapangyarihan ka. Saan ka ngayon matatakot? Sa buhay na to, halos wala na. Sa kabilang buhay, importante. Dapat ang pinaghahandaan natin yung kabilang buhay. At sa paghahanda sa kabilang buhay, alam mo sa sarili mo na mas marami kang magagawang kabutihan pagka mas mayaman ka. Hindi dapat mangyari, kasi alam mo, hindi naman masamang maging mayaman eh. Ang masama, umibig ka sa pera. Ang pag-ibig sa salapi. Yan yung masama. Ipag-ibig sa salapi. Hindi yung salapi, yung pag-ibig sa salapi. Pinagkamahal-mahal mo na ng husto yung salapi. Diyan nagkakaproblema. Pero yung tungkol sa pagkakaroon ng salapi, hindi masama pagkakaroon ng salapi. May mga mayayaman ngang miyembro noon sa lahat ng religion. Lahat ng religion may mayamang member. Lahat, kahit Kristyanismo yan, Judaismo yan, Islam yan, Buddhism yan, Shintoism yan, Taoism yan, lahat ng religion may mayamang member. Kung tatrabaho ka ng husto at gagalingan mo ng husto sa buhay mo, dadami pera mo. Pero bukod sa pagdami ng pera, tatalino ka. At sa pagtalino, matututunan mo kung paano magmaneho ng buhay na to nang hindi ka nangangamba sa external forces katulad ng problema sa gobyerno. Maraming problema talaga gobyerno. Maraming problema talaga ang Pilipinas. Tatanungin mo, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Baka oo, baka wala. Depende na lang sa anggulo na titignan mo. Pero nagkakatalo yan, kailangan pa ba nating problemahin kung may pag-asa pa ba ang Pilipinas o wala, kung pwede namang tayo na mismo sa sarili natin ang gumawa ng sarili nating pag-asa sa pamamagitan ng pag-aayos ng sarili nating buhay, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Pwede namang ayusin na natin sarili nating buhay eh. 'Di ba? Ngayon, sa pagsasalita ng ganyan, sabi mo, pastor na naman ako. Hindi, practical lang akong tao. Hindi ako pastor. Practical ako, vlogger lang ako. Pero alam ko kasi mamamatay ako. Yun ang alam ko. Ang alam ko, mamamatay ako. Kahit gaano pa karami pera mo, kahit gaano ka pa kasikat,
Kahit gaano ka pa makapangyarihan, pag hindi ka tinatanggap ng Diyos sa kabilang buhay, you have come very far just to fail at the very end. You have come so far just to fail at the very end. Ang layo ng narating mo para lang pumalpak pagdating sa dulo. Ang sarap ng buhay ng maraming pera. Sa buhay na to. Pero ang tanong, yan bang dami ng pera mo makakapagsagip sa'yo? O baka ang makakapagsagip sa'yo yung pananampalataya na alam mo pwede kang maging mayaman sa pananampalataya habang marami rin ang pera mo na nakakatulong ka sa maraming tao. Yun ang sikreto ng buhay. Ang isa sa mga sikreto ng buhay, diretso, hindi bawal na magpayaman. Hindi bawal. Hindi nga lang dapat maging hadlang yung pagpapayaman mo para sa pagpapabango mo sa Diyos mo. Dapat mauna muna pagpapabango mo sa Diyos. Yun ang dapat nangyayari. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong pag-iisip mo. Tingnan mo. Ibigin mo ang Diyos. Tapos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, yung pag-ibig mo sa sarili mo, ang pagtutularan mo ng pag-ibig mo sa kapwa mo, ayaw mo nagugutom ang kapwa mo, dapat ikaw marami kang pagkain para makapagbahagi ka. Pero sa katangahan ng iba, akala nila yung pagkain mo dapat ibigay mo sa iba, di baling ikaw magutom. Hindi ganun. Hindi ganun. Matuto tayong trumabaho ng higit kaysa sa pangangailangan natin, higit kaysa sa pangangailangan ng anak natin, kundi sapat para sa pangangailangan din ng ibang tao. Yun ang dapat nangyayari. Nangyayari kasi, importante, anak lang natin, anak. Ang tanong ko sa iyo, kung puro anak mo lang pala ang importante, anong pinagkaiba mo sa korap na politiko? Kung hindi ka nagmamalasakit sa ibang mga tao na hindi mo kaano-ano, anong pinagkaiba mo sa korap na politiko? Mga korap na politiko, anak lang nila importante. Paano ko nasabi? Puta, yung anak nila, pagpapasahan nila ng pera Kasi para saan yan sobrang dami ng pera na yan? Para sa sarili nila? Yung anak nila, pagpapasahan nila ng kayamanan nila. Yung anak nila, pagpapasahan nila ng pangalan nila. Yung anak nila, pagpapasahan nila ng kasikatan nila. Yung anak nila, pagpapasahan nila ng kapangyarihan nila sa gobyerno. Yung anak ang pagpapasahan ng lahat ng bagay na meron sila bilang mga politiko. Ang tanong, kung ang importante lang sa'yo, yung iilang pirasong tao na mga anak mo at ang tawag mo pamilya. Yung importante lang sa'yo, yung iilang pirasong tao na yun na pamilya ang tawag mo. Ang tanong ko sa'yo, anong pinagkaiba mo ngayon sa mga korap na politiko sa ganyang anggulo? Ang kulang sa bansa natin, diretso, pagmamalasakit. Ang kulang sa bansa natin, pagmamahal. Ang kulang sa bansa natin, isipin naman natin yung kapwa-tao natin. Na hindi natin kaano-ano, na hindi natin anak, hindi asawa, hindi magulang, total stranger na mga nahihirapan din sa buhay, kaparehas lang din natin. Nung mga panahong walang-wala pa tayo. Ang nagkakaproblema, lack of perspective. Sobrang daming tao naghihirap sa mundo. Sobrang daming tao naghihirap sa mundo. Minsan, hindi naman yung paghihirap na yan, ang cause pera. At hindi rin ang solusyon dyan, pera. Hindi. Kasi tinan mo, gano'ng karami ang mga tao nasa 4-piece? Ilan na umalagwa dyan sa mga nasa 4-piece na yan? Diretsahan lang tayo. Diba? Ilan ang natanggal sa 4-piece dahil, hindi na po namin tatanggapin yung 4-piece kasi po, pera na po kami. Hindi na po kami tatanggap ng 4-piece galing sa gobyerno. Tangina, huwag tayo mag-ululan. Huwag tayo mag-ululan. Ang kulang sa mga tao, pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa-tao. Kasi alam mo sa sarili mo, kung mahal mo kapwa-tao mo, hindi mo pababayaan ang sarili mo na naghihirap. Dahil gusto mo yung anak mo umalagwa at sa'yo manggagaling yan bilang magulang. Sa'yo manggagaling yan. Gusto mong umalagwa anak mo, sa'yo manggagaling yan. Paalagwahin mo muna ang sarili mo, pinanonood ka ng anak mo. Pero pag ang importante lang sa'yo, yung sarili mo lang, yung anak mo lang, wala ka nang pakialam sa ibang tao, ang mangyayari talaga dyan, lahat na lang ng bagay na gagawin mo, puro sa anak, para sa anak, para sa anak, para sa anak, para sa anak. Ano mangyayari? Yung anak mo, nagmamadaling mag-anak, kaparehas mo rin, para lahat ng meron siya, maibigay niya rin para sa anak kasi kinopya ka niya. Kinopya ka niya. Mga magulang, papaalala ko lang sa inyo, na kayo dapat ang unang impluwensya ng mga anak ninyo. Kayo dapat ang iniidolo ng mga anak ninyo.
Kasi pag hindi ikaw ang iniidolo ng mga anak mo, hahanap yan ng ibang iidolohin, hindi mo magugustuhan ang resulta. Pero pag ikaw ang iniidolo ng anak mo, sa galing mo bilang tao, patay ka na. Buhay na buhay ka pa sa isip ng mga anak mo. Hindi ka makakalimutan. 22:6 ng Kawikaan, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. Yung anak mo, na tinuruan mo ng daan ng buhay, hanggang kamatayan, lumalakad doon ng anak mo. At ikaw ang naaalala niya. Matagal ka ng patay, buhay na buhay ka pa sa isip ng anak mo. Yun ang dapat na nangyayari. Dapat nakakapagturo tayo sa mga anak natin ng pagmamahal sa kapwa-tao. Hindi na importante kung kakilala pa natin o hindi. Kasi ang sobrang importante lang sa mga tao, yung iilang pirasong mga tao na ang tawag nila kadugo, kapamilya. Halos lahat ng mga tao, ang importante lang sa kanila, yung kadugo nila, yung kapamilya nila. Tapos yung ibang kapwa-tao nila, pinababayaan na lang nila, wala silang pakialam dun. Ano ginagawa? Bibigay ng pagkain. Maya-mayang konti, gutom na naman yan. Bibigay ng pera, maya-mayang konti, wala na naman pera. Hindi naman niya alam kung ginagawa niya sa pera. As the saying goes, give the man fish, and you will feed him for a day. Teach him how to fish, you will feed him for life. Ang kailangan ng mga tao, karunungan. Pag natuto ang mga tao kung paano ayusin yung mga sarili nila, malayo ang mararating natin, malayo ang mararating ng mga anak natin, malayo ang mararating ng Pilipinas, at malayo ang mararating ng sangkatauhan. Magandang gabi sa inyo lahat. Mahal na mahal ko kayo. Kahit hindi ko kayo mga katugo. Salamat po, Steve.